at Maynard Ngo. Nako po. Sige, ito. Bakit nga ba? Sasampahan na ng kaso mga kakabsat. Diyos ko Lord. Na meron na silang departure hold. Ito na. Sige, pasok, attorney. Iksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Valencia, Rani Sierra, Dorcus, Titanus. Mayroon ng criminal complaint, formal criminal complaint kay Chis Escudero at pinapa-hold departure na ito. Hindi na pinapalabas ng bansa. Pati ang negosyanteng si Maynard Ngo na di umano ito ang kanyang bagman. Agoy. At sa darating na Mayo, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, mainit ang panahon, marami pang sasampahan ng kaso. Pagdating ng buwan ng Mayo ay malapit na mga kabunyog. Tapos na ang Abril eh. Tapos na ang Abril. O yan pag-usapan natin itong tungkol dito kay Chis Escudero. Magandang balita ito. At least, finally, sinampahan na ng criminal complaint si Chis Escudero at si Maynard Ngo, mga kabunyog. Ito, nakita ko na yung cover. Ito, Republic of the Philippines, People of the Philippines versus Senator Francis Joseph Chis G. Escudero and Maynard C. Ngo. Ito yung ang kasong isinampa ay plunder, violation of Section 3, Paragraph B of Republic Act Number 3019 at saka indirect bribery. Yan Plunder ang kaso kay Chis. Diyos po. O ngayon mga kabunyog, itong kasong ito ng plunder at violation ng RA o Republic Act 3019 at saka indirect bribery, formal na pong isinampa itong criminal complaint. Pero mga kabunyog, ilinaw ko lang, ito ay preliminary investigation sa ombudsman. Sa ombudsman. Sa makatwid. Bibigyan pa dito ng 10 days si Chis Escudero para mag-submit ng kanyang counter affidavit. Parang katulad rin ng ginawa kila Jinggoy, kila Joel Villanueva, binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng kanilang counter affidavits. So pinapasubmit ng counter affidavit si Chis Escudero kasi criminal complaint yan Criminal complaint. So ngayon mga kabunyog, pagkatapos niyan, syempre pagkatapos ng sagot niya ni Chis, i-resolve na yan ng ombudsman, isasampa na yan sa Sandigan Bayan. Pero para hindi na mangyari yung nangyari kay Saldico, kasi si Saldico, tingnan nyo ngayon, nahihirapan ang pabalikin sa bansa. Nahihirapan. Pumunta na doon sa Czech Republic si DOJ Secretary Frederick Vida, kasi nakalabas pa ng bansa si Saldico Pero ngayon, para hindi na mangyari yan, kahit wala pang formal na kaso sa korte, ibig sabihin nasa ombudsman pa lang, criminal complaint pa lang, hindi pa criminal case. Ngayon, kahit criminal complaint pa lang yan, hinihiling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue na ito ng tinatawag na PHDO. Ang PHDO, mga kabunyog, Precautionary Hold Departure Order. So mayroon na pong application ang ombudsman sa Sandigan Bayan para isailalim sa Precautionary Hold Departure Order si Chis Escudero at saka si Maynard Ngo. Sino si Maynard Ngo? Si Maynard Ngo, yung may-ari ng Cherry Mobile at saka yung yung first class na restaurant sa BGC kung saan madalas tumambay si Chis Escudero. Ito umanong si Maynard Ngo, batay sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo, itong si Maynard Ngo umano ang bagman
ni Chis Escudero. Kaya ngayon, ang may kaso ay si Maynard Ngo at saka si Chis Escudero. Ang kaso nila ay plunder, violation ng Republic Act 3019 at saka indirect bribery. O yan, yung dalawa na yan. Kaya yung dalawang magka-partner, si Maynard Ngo at si Chis Escudero, mayroon ng criminal complaint na kinakaharap at mayroon ng precautionary whole departure order na in-apply sa Sandigan Bayan. Kapag na-release yung order na yung precautionary whole departure order, hindi na pwedeng magbiyahe palabas ng bansa. Si Chis Escudero, paano yan? Agoy. Hindi niya na masasamahan si Heart Evangelista. Aray ko po. Yan mga kabunyog. So ngayon, at least may nakikita na tayong gumugulong na ang kaso kay Chis Escudero. Nagsisimula ito dito sa precautionary whole departure order. Ang sunod niyan, ipapa-freeze na rin ang assets ni Chis Escudero at saka ni Maynard Ngo. Di ba ganyan din ang ginawa kay former Speaker Martin Romualdez? Una, inapplyan muna ng precautionary whole departure order. Pagkatapos, isang araw lang, lumabas na rin yung freeze order ng Court of Appeals. Yan. Kaya ito na mga kabunyog, ano na ito? Ito kasing binalita ngayong araw, precautionary whole departure order yung in-apply. Pero kasabay kasi niyan, a-applyan rin niya ng freeze order. Deeply powered by AI. Tayo, Mabsat. Filmora 15 understand. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ipi-freeze na rin ang mga assets niyan ni Chis Escudero at saka ni Maynard Ngo. Kaya ano ito, mga kabunyog, forthwith, lalabas yung desisyon ng Sandigan Bayan, ilalagay na sa precautionary whole departure order si Chis. Hindi na siya makakabiyahe. Agoy. Hindi na siya makakalabas ng bansa. Saklap. Ang panawagan ng marami, ikulong na agad yan, nauna. Hindi pa po naman makukulong kasi wala pa namang warrant of arrest. Susunod na yan. Ang nauna, ito munang ginagawa ngayon, ano muna ito? Precautionary whole departure order. Ang importante muna ngayon, kahit hindi pa sila nasasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, wala pang kaso sa Sandigan Bayan, hindi pa na ipafile, pero hindi na papaalisin ng bansa. Yun naman ang importante. Para hindi na maulit yung kay Saldico. Si Saldico kasi nakalabas ng bansa eh. Pero dito, ano na ito? Kumbaga precautionary whole departure order na ito. Itong ina-apply na to. At itong dalawa na yan, si Maynard Ngo at si Chis Escudero. Paano ngayon? Mananahimik pa rin ba si Chis Escudero? Nangaw-ngaw na yan. Di ba napansin natin, grabing pananahimik, Grabing pananahimik ni Chis, hindi marinig. Dati ang ingay-ingay niya. Nung Senate President pa yan, lalo nung kainitan ng impeachment ni Sara, araw-araw halos may press con si Chis Escudero. Nakataas pa ang kilay na ang yabang-yabang. Naalala nyo noon? Sabi niya, hindi ako magkukonvene ng impeachment court. Sino naman makakapagsabi sa akin? Ako ang masusunod. Parang ganun ang sinasabi ni Chis Escudero noon. Paano na yan ngayon, Chis? Paano na yan, Chis? Dati nananahimik siya, di ba? Wala kayong marinig sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya pwedeng manahimik diyan. Obligado niya nang harapin yang lahat ng yan. Kasi kaso, na yan criminal complaint na yan, formal na yan Actually, ang tagal na talaga nito. Kaya lang, pagbigyan natin si Ombudsman Buying, medyo natagalan. Pero at least ngayon, nakita natin gumugulong na. Actually, nung isang araw nga, ang komentaryo ko, di ba? Bakit si Martin Romualdez pa yata ang nauna? Nasaan na yung kay Chis Escudero? Di ba ganun yung comment ko ng isang araw ngayon? Biglang lumabas ito ngayon. Good news. Nakita ko na yung criminal complaint kay Chis, plunder, violation of Republic Act 3019 at saka indirect bribery.
ang kasama niyang ikinaso itong si Maynard Ngo. Alam naman natin ang kwento niyan, di ba? Alam naman natin, ang pinakatestigo diyan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kasi sabi ni Bernardo, nakausap niya mismo si Chis Escudero. Ha? Oh, nakausap ang madalas niyang kausap si Maynard Ngo kasi ito yung bagman. Oh, binigay niya daw ang pera dito kay Maynard Ngo. Oh, nang nag-appear sa Senado itong si Maynard Ngo, siyempre dinenay niya. Pero yung denial naman kasi ni Maynard Ngo doon sa Senado, general denial naman. Hindi niya naman dinitalye. Oh, pero at least ngayon nakikita natin gumugulong na, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Alright. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. So magandang balita, especially nangyari yan kahapon, mga kapsat, no? Na talagang binalita, breaking news. Nako po, Chis Escudero may uumpisahan na, Diyos ko Lord. Hindi makakatulog si Hart ng ganyan, Diyos ko po. 'Di ba? Lusaw ang keso sa amin na si Hart. Yun ba? Paktay tayo dyan, Tradisyera. O siya, next subtopic po tayo, Diyos ko Lord. O, pag-usapan natin itong mag-asawa.